Hala, ang laki ng bunga. Ito ang masarap. Pipitasin ko na, baka unahan pa ako ng paniki. Laki ng bunga. Malit lang yung puno ng guyabano, pero may mga bunga pa siyang maliliit. Welcome to my vlog. Alas 5 na ng hapon, pero ang taas pa rin ang sikat ng araw. Masakit pa rin sa balat. Pupunta ako ng bukid. Dahil may mga punong kahoy kami na pinuputol doon. Maghahakot kami para sa panggatong sa tag-ulan. Mahal kasi kapag puro gasol or gas ang ginagamit. Kaya alternatibo na lang yung mga kahoy sa bukid at saka sa paligid ng bahay, magbabawas kami ng mga puno. Malakas pa rin ang daloy ng tubig dito sa irigasyon. Nagsisimula lang maggayak ng tataniman ng palay dito sa nadadaan ko papuntang bukid. Dito na malakas ang agos ng tubig sa irigasyon. Kapag umaga maraming naliligo kasi malinaw naman ang tubig. Malinis ang tubig, bawal kasi magpaligo ng mga kalabaw. Bali, ito yung mga punong kahoy na pinutol. Pinutol yung mga sanga. Dahil ito yung mga nakakalilim sa mga tanim na palay dito sa bukid. Kaya binawasan yung mga sanga. Bali, pang 3 days na nagpuputol ito. Ibang kahoy na hakot na sa bahay. Actually, punong kahoy ito ng kapitbahay dito sa bukid. Okay naman, pinaputol naman yung mga sanga na sagabal sa mga tanim para hindi nalililiman. Yun nga lang, mahirap umakyat. Bali, yung kayang putulin lang, yun ang napuputol. At least kahit pa paano nababawasan naman. Hindi kasi gumaganda yung tanim na palay sa gawin nato kapag nalililiman. Actually, ang lawak ng nalililiman ng kahoy. Hanggang doon sa may walang sinag ng araw. Kaya kung mas mapuputulan pa, mas maganda. Mas gaganda ang tanim. Ito na yung dalawa, si Mang Jumong at si Don Paquito. Sila yung taga-putol ng kahoy. Bali merong taga-akyat, kaya lang umalis na kasi mainit. Napapagod ng makit sa tuktok ng puno. Balik kayo sa kapo nyo. Panglagari na mahabang hawakan. Pahakutin na nila yung naputol na kahoy, iuwi na ng bahay. Kapag hindi kasi nila hinakot pa uwi ng bahay ngayon, maraming mga bata na kukuhanin mamaya itong mga naputol na kahoy.
Madaming bunga ang malunggay dito sa bukid. Mababa lang ang puno. Kaya lang ang puno niya maraming sanga. Ang daming bunga. Dami puno, no. Sobrang kapal ang bunga. Hindi na naaagad kasi sa bahay marami ring puno ng malunggay. Marami ding bunga. Actually, yung gustong kumuha dito, pwede naman. Marami rin kumukuha. Siguro, sa sobrang kapal ng bunga, baka nagsasawa na rin sila. Ang baba ng mga bunga. Madaming kambing na alaga yung katabing bukid. Magagayak na rin sila ng punlaan ng palay. Malawang na rin yung naputulan na mga sanga ng kahoy. Hanggang doon sa dulo. Bali babawasan pa rin yan kasi mahadami pa rin sanga na mahahaba. Yung katabi namin dito actually nakatanim na sila ng palay. Ito na yung dalawa, nakahakot na sila. Nakahatid na sila ng kahoy sa bahay. Babalikan na lang nila yung natira. Tapos diretso uwi na. Ito na ang itsura ng bukid. Hindi pa siya naro-rotabator. Pero may nakatutok ng tubig sa irigasyon. Madami na rin kasing nagagayak ng mga taniman ng palay. Kaya dire-diretso lang ang agos ng tubig dito sa irigasyon. Dahil marami na rin gumagamit. Si Manong kapasyal sa bukid. Huling hakot na nila itong naputol na kahoy. Ganito lang muna ang ganap dito sa bukid. Still here. Thanks for watching.